Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for June 3 to 9, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. Ayan, so let's see Aquarius, what's coming to you this week? What's up with you? Ano yung overall energies for Aquarius? You have the Ace of Pentacles. Ayan. Merong new beginnings, exciting new beginnings for you in terms of money, work, project, business. Ayan. Nagsisimula. May potential siya. So, nasa sa'yo yan kung saan mo dadalhin yan. So, maaring meron kang marireceive na certain amount of money na may potential siyang maging investment mo. So, it's either invest mo, let's say, stock market, cryptocurrency, or other investments, or mag-business ka. Iba naman, new job, new opportunity sa trabaho. And I think ito ay mas malapit sa bahay nyo. Oo, kaya pwedeng ito ay i-consider nyo. So, your challenge is the Two of Swords. So, meron kayong decision making na medyo mahirap para sa inyo na gawin. Pwede kasing, let's say, meron ka ng trabaho ngayon or may source of income ka na and this new opportunity coming in ay maganda rin, no, para sa'yo. So, iniisip mo, alin dito, alin na mas matimbang. Kasi, pwedeng yung iba, hindi nyo kayang pagsabayin. But, you know, you just have to believe in your instinct, your intuition. What is your gut feel telling you? Yung sinasabi ng kutob mo, 'di ba? Na mas makakabuti. Alam niyo pag ganyan, I ask for signs, no? I pray, no? Nagpray ako na kung ito yung para sa akin, then ito yung mangyayari. So, yun yung fina-follow ko. So, for your opportunity, you have the Eight of Pentacles. You have the opportunity to master your craft. Ano man yung iyong skill set ngayon, mas lalo mo pang gagalingan, mas lalo mo pang i-improve ang iyong abilities. So, kung magaling kang magluto, lalo ka pang mag-aaral ka pa ng mga techniques, no, para mas mapasarap mo yung luto mo. Yung mga iba mag-aaral ng iba't iba pang putahe, no, ganyan. Or gagamit ka ng mga mas magagandang tools, mas efficient na tools para makapagluto ka ng mas maayos. So, example lang naman yan, but yung pinaka-idea is like that, no? Improving yourself. So, your blessing is the Two of Wands. So, some of you, dalawang opportunities ang nasa harapan nyo ngayon. Now, it's up to you which path to take. Kasi kung hanggat hindi kayo nakakapag-decide, nakatigil lang yan. Nakastuck kayo dyan. So, paano kung hindi siya maging available para sa'yo for the longest time, no? So, ito yung time na kailangan mong mag-decide para mag-move forward ka. Kasi baka mamaya, sa kakaisip mo, nawala na sa'yo yung opportunity kasi naibigay na lang sa iba dahil matagal ka mag-decide. But for you, as a blessing, I think you will be able to choose. Oo, makakapili ka na ng best for you. Yung iba, maaring may kinalaman to sa international affairs, trabaho sa ibang bansa, or pagre-relocate sa ibang bansa. Your money, career, finances, you have the Temperance card. You have the Knight of Swords. I think, pagdating sa paggastos, magiging maingat ka sa paggastos ngayon. Kung dati, kapag nagustuhan mo, okay, ayan na, kaskas. Babayaran mo na kay credit card mo or, you know, gagastosin mo yung pera mo. But I feel like something is changing sa'yo ngayon. You have learned your lesson from the past. And ngayon, mas meron ka ng control over yourself, over your money. So, kumbaga parang nare-reinvent ka eh. You are having a rebirth, a new version of yourself na someone na marunong mas marunong mag-ayos or mag-alaga ng kanyang resources, ng pera, no? So, let's see. Yung iba naman sa inyo, meron kayong hinihintay na opportunity na, ayan na, parating na.
na kailanganin nyo ng magpaalam dun sa existing ninyong trabaho, career, or business kasi itong hinihintay nyo na opportunity dumating na. Slow and steady wins the race. May mga bagay na hindi mo kailangang madaliin. Just allow it na mag-undergo sa proseso. Dahil eventually, makikita mo rin man ng results niyan. Ang importante is, inaalagaan mo. And then, nakikita mo rin man yung progress. Kasi, you are nurturing it. Inaalagaan mo. Let's see what else. Some of you meron bibilihing properties. Pwedeng bahay, lupa, sasakyan, or anything that will bring value. Mag-a-add ng value sa buhay ninyo. Like, yung mga material possessions. So, yung iba, maaring ang lilipat na ng bahay kasi na-turn over na sa inyo yung bahay. Let's see your love life. You have the 4 of Cups. The Chariot. Yung mga feeling stuck dyan, Aquarius, sa relationship ninyo. I feel like you are ready to move into a new direction. Kasi maaring meron sa inyong nag-i-influence ngayon, nagbibigay sa inyo ng advice pagdating sa relationship ninyo. Yung iba nagte-therapy, no? Maari kasing some of you are not feeling valued in a relationship or in a situation na meron kayo. So, parang feeling nyo, it's time to, go out of your comfort zone or to explore new opportunities na kung saan dun ka mas mabavalue ng partner mo. You may be dealing with a Taurus or a Cancer, no? Pwede ring Scorpio or Sagittarius energy. I see someone leaving, no? Meron ditong aalis sa isang situation na hindi na siya masaya. Hindi na siya kontento sa kanyang partner. Dahil pakaramdam niya, hindi na siya binavalue, parang hindi na siya napapansin ng kanyang partner, kulang sa oras, kulang na sa quality time. But syempre, no, kailangan pa rin yan na pag-usapan kasi pwedeng hindi aware yung person mo about how you feel. So, importante rin na maging open ka sa kanya. Hindi yung tipong aalis ka lang dahil gano'n na hindi niya alam what's wrong, 'di ba? Reconciliation. Maaring may mapag-uusapan, merong maayos, no? Patience. So, pwedeng bibigyan ng chance. Kailangan lang kasi mag-usap. Yung iba kasi, hindi nag-uusap. So, paano malalaman kung hindi mo sasabihin? You can only, pwede ka magpakita ng tipong naiirita ka or, pwede mong ipakita yun na parang hindi mo na gusto yung partner mo. Pero hanggat hindi mo sinasabi, para sa iba, hindi yun nag-e-exist kasi hindi mo sinasabi. Okay? But I feel like for some of you, maaring kailangan nyo lang mag-usap para maayos. Okay? Merong reconciliation dito. Grounding. Ground your energies and emotions deep into the earth. Ayan. Maaring you will spend more time with nature, yung maglalakad-lakad, yung iba barefoot. If you haven't been doing that, no, kung hindi nyo ginagawa yan, subukan nyo kasi maganda siyang pang-ground. Lalo na kung malapit kayo sa dagat, lakad-lakad lang kayo dyan sa seashore. Sa Pampang bang tawag doon? Yung basta doon sa seashore, lakad-lakad ka to ground yourself. And you will feel better, no? Kumbaga yung mga doubts mo mawawala at you will have a clearer mind. Awaken to your soul's potential o ascension. Some of you are experiencing spiritual awakening. You are realizing your worth. So, kapag feeling mo hindi ka na binavalue sa relationship or hindi mo na nakukuha yung dine-deserve mo, you will speak up, no? Sasabihin mo yung katotohanan na, hey, hindi na ako nabavalue sa trabaho na to. So, maaring hindi lang napapansin ng boss mo. But you have to speak up. You have to let them know. Kasi hanggat hindi mo sinasabi, andun lang yung idea na yon. Okay? And even sa relationship,
Kung sa tingin mo yung person mo wala na siyang time sa'yo, sabihin mo, wala ka na masyadong time sa akin. So, you have to communicate that with your person. Kasi pwedeng busy lang talaga siya at nang nalaman niya, na-confirm niya na wala na talaga siyang nagiging time sa'yo, then pwedeng bumawi itong person na to sa'yo and then maayos yung relationship. Kesa naman na magpakiramdaman kayo tas mag-away na hindi nyo alam kung ano yung dahilan. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!